Tiniyak ng Meralco na walang magiging problema sa supply ng kuryente sa araw ng eleksyon. Nag-inspeksyon na rin sila sa ilang eskwelahang magsisilbing polling precinct. Nakatutok si Mari Zumali. Isa-isang pinasok ng mga opisyal at line crew ng Meralco ang mga silid-aralan ng Pinagbuhatan Elementary School na gagamiting polling precinct sa Lunes. Masingsing ininspeksyon ang mga electrical wiring, pati ang mga appliance na gumagamit ng kuryente. Maging dito sa priority polling place ng Pinagbuhatan Elementary School kung saan pwedeng bumoto ang vulnerable sector gaya ng mga PWD, senior citizen at buntis na di nakakayaning umakyat sa kanilang mga presinto ay sinigurong maayos na rin ang mga linya ng kuryente para siguradong gagana ang mga cooling fan at mga ilaw sa kanilang covered court sa mismong araw ng eleksyon. Pati ang metro tinignan at kinandado. Bukod po dun sa pilferage na magkakos po ng problema dun sa eskwelahan, may safety concern din po dahil baka magkaroon po ng aberya at mawalan po ng kuryente yung ating eskwelahan. Bahagi ito ng paghahanda ng Meralco at mga eskwelahan para masigurong hindi magkakaroon ng aberya sa mismong araw ng eleksyon. Para, alam nyo na, masyadong mainit, malamang mainit yung heat index, so tiniyak natin na komportable ang mga boboto sa Lunes. Siniguro ng Meralco na sapat ang supply ng kuryente kaya wala raw silang nakikitang problema. Lalo't idineklara rin daw na holiday sa Lunes kaya mababa ang demand kumpara sa regular working day. Nag-improve yung supply situation natin kung ikukumpara mo yung April supply month vis-a-vis the March supply month. No? So ibig sabihin, tumaas yung capability ng mga planta na mag-deliver ng kuryente and ang consequence niyan is we will have adequate capacity and higher reserves. Naka-alert status na rin daw ang Meralco at may mga ide-deploy din daw silang generator set at floodlights sakaling magkaroon ng emergency brownout. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.